Naging maringal ang aking burol. Sa huli, ako ang legal na asawa ni Xiao Jingheng. 4 na taon akong nagsilbi bilang reyna. Naging masipag at maingat sa tungkulin. Na ni isang mali ay walang mahahanap sa akin. Kahit na noong kinalaunan, inibig niya ng lubos ang babaeng nagngangalang Liu Wanning. At nakipag-alitan pa sa inang reyna dahil dito. Ako rin ang naipit sa gitna at nagtiis ng hirap. Para lamang ayusin ang mga gulo niya. Noong nagkasakit si Liu Wanning, 3 araw at gabi siyang nagbantay sa tabi ng kama nito. Na kahit isang subo ng kanin ay hindi kumakain. Ngunit nang ako na ang malapit ng malagutan ng hininga. Wala man lang bakas ng pighati sa kanyang mukha. Hinawakan lang niya ang aking nanlalamig na kamay. At naupo roon ng matagal na panahon. Sa huli, may sinabi siya, kung may susunod mang buhay, ipagkakaloob ko pa rin sa iyo ang trono ng reyna. Sino ang mag-aakalang ang mga katagang iyon ay magkakatotoo? Tunay ngang nagbalik ako sa panahong iyon. Noong taong iyon, 18 taong gulang pa lamang si Xiao Jingheng. Isa pa lamang siyang Prinsipe Wei na walang sariling paninindigan. Hindi pa niya nakikilala ang tunay niyang pag-ibig na ipaglalaban niya hanggang kamatayan. Ang kanyang pagpapakasal ay nakasalalay lahat sa desisyon ng inang reyna. At ako ang napili ng inang reyna. Eksakto nang tumingin sa akin si Xiao Jingheng. Bahagyang iginalaw ng inang reyna ang kanyang daliri. At itinuro ang ibang tao. Piliin na lang natin ang pangalawang anak ng pamilyang Su. Nang magtama ang aming paningin ni Xiao Jingheng, agad kong ibinaba ang aking ulo sa takot. Hindi ko man lang siya magawang tingnan. Si Xiao Jingheng na nakaupo sa itaas. Nakasuot ng marangyang damit na sutla. Tunay ngang napakagwapo at walang kapintasan. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo. Tila wala siyang pakialam sa nangyayari. Nasa edad na siya para mag-asawa. Ngunit wala pa siyang sinisinta. Kaya kung ano ang sabihin ng inang reyna, iyon ang masusunod. Sa buhay na ito, tinanong muna ng inang reyna ang aking saloobin. Sa bawat salita ko ay nagpapahiwatig ako ng pagtanggi. Nakaramdam ng panghihinayang ang inang reyna. Bumuntong hininga siya. Bahagyang tumigil ang kanyang daliri. At dahan-dahang lumipat sa susunod na pangalan, si Su King. Piliin na lang natin ang pangalawang anak ng pamilyang Su. Laking tuwa ni Su King. Agad siyang tumayo at lumuhod sa lupa para magpasalamat. Hindi man lang iginalaw ni Xiao Jingheng ang kanyang mga talukap. Malamig niyang tiningnan si Su King. Gaya ng pagtingin niya sa akin noong nakaraang buhay. Hindi dahil sa nagagandahan siya, kundi dahil sa mukhang pwede na itong pagtiyagaan. Tinanggap niya ang desisyong ito. Ayon sa tradisyon, tinanong ng inang reyna ang pangatlong anak, mayroon ka bang tutol? Tumigil siya sandali, wala po akong tutol. Basta't hindi ang babaeng itinatangi ng kanyang puso. Kahit sino pa ang pakasalan niya ay pareho lang. Paglabas ng bulwagan, umaambis sa labas, sinasalamin ng mga Janet sa lupa ang anino ng mga tao. Na tila umuuga at gumagalaw. Bahagya kong itinaas ang aking payong. Pinagmamasdan ang aking sarili sa tubig, ang 15 taong gulang na ako. Bigla kong naramdaman na para lang itong isang panaginip. Ang mga salita ni Xiao Jingheng ay batas. Dahil pumayag na siya, ang pagpapakasal niya kay Su King ay selyado na. Hindi ko na kailangang manatili sa malalim na palasyong iyon. At magdusa hanggang sa maubos ang aking lakas. Ang araw ng aking kamatayan sa nakaraang buhay, ay naaalala ko ng napakalinaw. Maraming dumating para bumisita sa may sakit. Sunod-sunod silang dumating. Ang mga opisyal ay nakaluhod sa labas ng bulwagan. Ang mga kagalang-galang na ginang ay nakaluhod sa loob. Tanging si Liu Wanning lamang ang hindi sumipot. Sabi niya, mahina ang kanyang pangangatawan. Natatakot siyang mahawaan ng malas. Umupo si Xiao Jingheng sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking nanlalamig na kamay. Ang telang seda ng kanyang manggas ay tumakip sa likod ng aking kamay. Napakalambot nito. Bumibigat na ang aking mga talukap. Pinipilit ko ang aking huling hininga para ibilin ang mga huling habilin. Kung magtatalaga man ng bagong reyna, italaga niya na si Consorte Su. Siya ay mahinahon at matatag. Hindi niya sadyang pahihirapan si Liu Wanning. Mayroon akong sariling dahilan. Una, maraming taon na kaming nagtutunggali ni Su King. Ngunit hanga ako sa kanya. Ang tanging hangad niya sa buhay na ito ay ang marating ang pinakamataas na posisyon. Handa akong tuparin ang kanyang pangarap. Pangalawa, may puot sa puso ko laban kina Liu Wanning at Xiao Jingheng. Ang babaeng iyon ay galing sa masa. Pagkapasok sa palasyo, wala pang anak pero naging konsorte na agad. Nayanig ang buong kaharian at palasyo dahil doon. Ang mga opisyal ay nagprotesta hanggang kamatayan. Ang lihim na sulat ng aking ama ay nakarating sa aking mga kamay. Noon ay katapusan na ng taon. Maraming magulong usapin sa loob ng palasyo. Dala-dala ko pa noon ang aking malaking tiyan. Wala akong magawa kundi puntahan at pakiusapan si Xiao Jingheng. Sa labas ng bulwagan, malakas ang pagbagsak ng niebe. Pinapasok niya ako ng nag-iisa. Ginawa niya lang iyon alang-alang sa batang dinadala ko. Sa loob ng bulwagan, kasing init ng tagsibol. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Nakatitig siya sa akin mula sa kanyang mataas na kinalalagyan. 2 pangungusap lang ang sinabi niya. Shenzai, pati ba naman ikaw ay pinipilit ako?
Matagal ka na sa palasyo. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang makatagpo ng isang taong tapat at totoo sa akin? Natulala ako roon. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa aking manggas. Pakiramdam ko ay napakababa ng tingin sa akin. Tapat at totoo. Sa katunayan, ibinigay ko rin iyon noon. Noong pinakasalan ko si Xiao Jingheng. Kakalabing-anim ko pa lang nang itinaas ang aking belo. Nakatitig ako sa kanyang mga matang itim at payapa. Ang puso ko ay parang kalmadong tubig na binatuhan ng bato. Nagkaroon ng mga ripples o mumunting alon. Pagkatapos, naging prinsesa ako ng 3 taon at reyna ng 3 taon. Nagsilbi ako sa kanya ng may buong katapatan. Palaging may galang sa isa't isa. Akala ko kahit walang pag-ibig sa pagitan natin. Kahit paano ay mayroon tayong pinagsamahan. Napakasakit ng araw na iyon para sa akin. Hindi ko napansin na may dugo ang swelas ng aking sapatos. Natunaw ang yelo pagpasok sa silid. Nadulas ang aking paa. Natumba ako mismo sa tapat ng pinto. Nanganib ang aking dinadala. Kailangan kong manatili sa higaan para magpahinga. Dahil sa pagkadulas na ito, binawi ni Xiao Jingheng ang kanyang utos. Hindi natuloy ang pagiging konsorte ni Li Wanning. Punong-puno siya ng galit. Nagmumura siya ng malakas sa loob ng palasyo. Anong klaseng reyna iyan? Dati, naririnig ko ang mga papuri sa kanyang kabutihan. Binalak ko pa sanang magbigay-pugay sa kanya. Hindi ko akalain na para lang pigilan ang pagtaas ng antas ko. Gagamitin niya pati ang sarili niyang anak. Nakasusuka ang ganitong klaseng taktika. Hindi niya dapat hinahawakan ang aking kahinaan. Kahit may sakit, ipinatawag ko siya. Iniutos ko na sampalin siya. Ang mukha niya ay namaga na parang mukha ng baboy. Umiyak siya habang tumatakbo palabas. Nang malaman ito ni Xiao Jingheng, nagitnit siya sa galit. Para protektahan ang babaeng iyon. Agad siyang naglabas ng utos na gawin siyang konsorte Chen. Para hindi ko na siya muling mapagalitan ng basta-basta. Dito na nagsimula ang matinding alitan namin ni Li Wanning. Ngunit hindi ko sadyang maghanap ng gulo. Masyado kasing madaldal ang bibig niya. Kung hindi ko siya parurusahan, paano ko mapapamahalaan ang buong sambahayang ito sa hinaharap? Nagpaliwanag ako kay Xiao Jingheng. Pagkatapos niyang makinig, tumawa lang siya ng bahagya. Isang tawang maihalong pait at pang-uyam. Gusto mo lang magpakitang gilas? Sabihin mo na lang sa labas na pinarusahan mo na siya, sapat na iyon. Bakit kailangan mo pang totohanin ang pananakit? Biglang kumurot ng matindi ang puso ko. Bigla kong na-realize ang lahat. Ang taong nasa harap ko ay hindi lang basta mahal na hari. Siya rin ang sandigan ng ibang tao. Kaya niyang hiyain ako para lang sa kapakanan ng iba. Nang maglaon, nakuha ni Li Wanning ang pabor sa palasyo. Lahat ng mga konsorte ay kailangang umiwas sa kanya. Wala na akong lakas na mag-isip ng masyado. Gabi-gabi akong hindi makatulog. Puno ang isip ko ng kalunos-lunos na sinapit ng mga pinatalsik na reyna. Si Xiao Jingheng ay hindi lang isang palamuti. Siya ang anak ng langit. Maaari niyang patayin ang sinumang nais niya. Noong pinahirapan ko si Li Wanning noon, binigyan niya ako ng babala. Sa susunod, kung haharang ako sa dinalanan niya, hindi ko man lang maisip kung ano ang magiging katapusan ko. Nagkaroon ako ng sakit sa puso dahil sa matinding pag-aalala. Ang katawan ko ay humihina araw-araw. Nang 7 buwan na akong buntis, muling sumalungat sa akin si Li Wanning. May bitbit siyang aso sa kanyang bisig. Bigla na lang siyang bumati ng walang galang, mahal na reyna. Ang parehong trick ay minsan lang ubra. Kumunot ang noo ko. Inutusan ko ang mga tauhan na paalisin siya. Ayaw ko siyang pansinin. Ngunit huli na ang lahat. Biglang nagwala ang aso. Tumatahol itong sumugod sa akin. Bagamat may humarang sa harap ko. Nagulat pa rin ako ng husto. Napaupo ako sa sahig. Nang dumating si Xiao Jingheng, ipinakulong na siya ni Konsorte Su. Umiiyak si Li Wanning ng parang pusang ligaw. Ang kanyang pulso ay nagpasa ng malaki dahil sa pagkakahawak. Humihikbi niyang sinabi, hindi ko rin po alam ang nangyari. Nang makita ako ng reyna, bigla siyang natumba pabalik. Pinapatay pa niya ang aso ko. Inalalayan siya ni Xiao Jingheng na tumayo. Galit na galit siyang lumapit sa akin. Akala niya ay ginagamit ko na naman ang bata para pagbintangan siya. Ngunit, ang nakita lang niya ay ang mga katulong na nagtatakbuhan palabas dala ang mga planggana ng dugo. Napaaga ang panganganak ko. Ang bata ay nabuhay lamang ng kalahating araw. Hindi man lang namin siya nabigyan ng pangalan. 3 araw akong walang malay. 2 araw akong binantayan ni Xiao Jingheng. Noong akala ko'y mamamatay na ako, narinig ko siyang bumubulong sa aking tainga, nagkamali ako. Mali ang naging tingin ko. Basta't magising ka lang. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa kanya. Mukhang mahaba pa ang buhay ko. Nakaligtas ako. Pagkagising ko, pinaalis ko ang lahat ng mga nagsisilbi. May bitbit akong patalim at pinuntahan si Li Wanning. Hindi na malamig ang panahon ng Mayo. Ngunit nanginginig ang buong katawan ko sa ginaw. Sa sobrang panginginig, hindi ko na mahawakan ng maayos ang patalim. Hindi nangahas ang mga gwardiya na pigilan ako. Napaupo sa sahig si Li Wanning. Sabog ang kanyang buhok. Baka sa mukha ang matinding takot. Ilang saksak lang.
Sa tingin ko ay mababayaran na niya ang buhay ng anak ko. Ngunit ang patalim ay hindi bumaon sa huli. Mula sa malayo, isang pana ang bumaros at tumago sa aking kamay. Nasa mga kamay ni Xiao Jingheng ang buso. Nang makita siya ni Liu Wanning, agad itong nagkaroon ng lakas ng loob. Tumayo siya at biglang sinipa ang aking tuhod. Sumugod siya sa kanyang mga yakap. Nagkunwaring api at labis na nagdadalamhati. Natila bagaling lang sa pintuan ng kamatayan. Tinulak siya palayo ni Xiao Jingheng. At binuhat ako sa kanyang mga bisig. Shenzai, alam kong puno ng pait ang iyong puso. Ngunit ang kanyang kasalanan ay hindi sapat para siya ay mamatay. Tuluyan na akong nawalan ng lakas. Para akong isang halamang tubig na walang ugat, na dahan-dahang humalayhay sa kanyang dibdib. Ang aking mga luha ay parang ilog na nawala ng dam. Walang tigil sa pag-agos pababa. Ikinulong si Liu Wanning sa kanyang silid. Hindi siya makakalabas ng walang utos ng hari. Iyon ay dahil pinoprotektahan siya ni Xiao Jingheng. Ang laso na nais kong ipakain sa kanya ay hindi man lang makapasok. Alam kong hindi na magtatagal ang buhay ko. Kaya't ipinagbilin ko na ang lahat ng aking huling habilin. Ang dapat sabihin ay matagal ko nang nasabi. Para kay Xiao Jingheng, iisa lang ang hiling ko, hirangin si Suking bilang reyna. Matapos makinig, pumayag siya. Gamit ang kanyang mga daliri, hinawi niya ang buhok na nakadikit sa aking mukha. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng kalituhan at matinding pait. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Matagal bago siya muling nagsalita. Kung gayon, wala ka man lang bang kahit isang salitang maiiwan para sa akin? Ang kanyang boses ay biglang naging paos. Ano pa ba ang dapat kong sabihin sa kanya? Nasa kanya na ang buong mundo. At ang taong mahal niya ay nasa tabi lang niya. Gusto kong sabihin kinamumuhian ko siya. Ngunit hindi ko magawa. Malapit na akong mamatay. Ngunit ang aking pamilya ay kailangan pang mabuhay. Kailangan pa rin nilang ituring siya bilang dakilang pinuno. Pilit akong ngumiti. Kahit namumutla na ang aking mukha. Mahinang sinabing, ninanais ko ang kasaganaan ng inyong kaharian. Mabuhay nawa kayo ng walang anumang alalahanin. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Ibinaba ni Xiao Jingheng ang kanyang ulo. Idinikit ang kanyang noo sa aking noo. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Kung may susunod mang buhay, ipinapangako ng iyong hari na ikaw pa rin ang magiging reyna. Isang mainit na luha ang pumatak sa pagitan ng aking mga kilay. Ang isip ko ay nagiging malabo na. Sa gitna ng aking pagkahilo, naisip ko, kung may susunod mang buhay, hinding-hindi na ako papayag na maging reyna niya. Namatay ako sa kanyang mga yakap. Hawak niya ang aking malamig na kamay. Kahit anong gawin niyang pagpainit, hindi na ito iinit pa. Ang ulan noong araw na iyon ay parang ganito, dahan-dahang pumapatak. Binabasa ang aking mga pisngi. Pinunasan ko ang tubig sa aking mukha. At dahan-dahang nagpakawala ng isang buntong hininga. Ang reyna ay nais magpadala ng mga katulong sa palasyo upang ihatid ako palabas. Matagal akong naghintay ngunit walang dumating. Nang lumingon ako sa likod, ang mga pinto ng tindahan ay saradong-sarado. May isang taong nakatayo sa ilalim ng ambi ng bubong. May hawak siyang payong na hindi nakabukas. Sa likod ng ulan na tila mga kurtinang perlas, nagtagpo ang aming mga mata. Iyon ay si Xiao Jingheng. Naalala ko na, bago pa ang kasunduan sa kasal. May balak na talaga ang reyna na paglapitin kaming dalawa. Noon, palagi akong nakabuntot sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Sumasama sa kanyang pangangabayo at pangangaso. Nakikilahok sa mga laro ng sining at tula. Ngunit ang pakikitungo niya sa akin ay laging malamig at walang pakialam. Hanggang sa maibigay ang utos ng kasal. Saka lamang siya nagsimulang umiti sa akin. Tila ba ay wala nang magawa at tila sumusuko na. Na ang makasama ka habang buhay ay hindi rin naman masama. Tahimik akong umatras ng isang hakbang ng walang bakas. Yumuko at nagbigay galang ng may pagpapakumbaba. Pagbati sa mahal na prinsipe. Hakbang-hakbang siyang bumaba. Sa pagitan ng usok at ambon. Tila pati ang kanyang mga mata ay nabasa na rin. At mahiwagang nabalutan ng matinding pangulila. Bakit hindi ikaw? Tanong niya sa akin. Marahil ay talagang hindi niya mawatasan. Dahil malinaw na sa pagitan namin ni Suking. Mas gusto ako ng reyna. At nagpakita rin ako ng pagkagusto sa kanya noon. Napatigagal ako sandali. Paalis na ang lahat ng tao sa paligid. Hindi siya makapaghintay sa sagot ko. Nakayuko siyang nakatingin sa akin. Ang batang Xiao Jingheng ay matipid magsalita. At malamig ang pakikitungo sa iba. Tila nararamdaman niyang ang mga salitang ito ay nakakapaso sa bibig. Nag-atubili siya ng kaunti. At muling nagtanong, bakit hindi ikaw? Gayong sa simula pa lang, ikaw na ang pinili ng aking ina. Sa pagtingin sa postura ni Xiao Jingheng na tila gustong halukayin ang katotohanan. Na tila magtatanong hanggang sa dulo. Gusto ko na lang umirap sa loob-loob ko. Noong nakaraang buhay, nang siya lang ang tanging nakikita ng aking mga mata, itinuring niya lang akong parang hangin. Ngayong hindi ko na siya pinapansin. Siya naman itong tila nagkaka-interes. Ang mga lalaki nga naman, kailangang baliwalain bago maghabol. Inilayo ko ng kaunti ang aking payong.
Ayaw kong madampian ng init na mula sa kanyang katawan. Mahal na prinsipe, katotohanan ba o kasinungalingan ang nais ninyong marinig? Ang mga kilay ni Xiao Jingheng ay sobrang salubong na tila makakapatay na ng langaw. Siyempre, ang katotohanan. Ang katotohanan ay, inangat ko ang aking ulo at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. At ngumiti ng buong tapat. Ang mahal na prinsipe ay ipinanganak sa taon ng aso. At ako naman ay sa taon ng manok. Sabi ng manghula, hindi tugma ang ating kapalaran kapag nagsama. Ito ay magiging parang nagliliparang manok at nagtatalo ng aso. At ang tahanan ay hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Natigilan si Xiao Jingheng. Marahil ay nag-isip na siya ng libu-libong posibleng dahilan. Gaya ng hindi ko paghahangad ng kapangyarihan. O kaya naman ay dahil sa aking mababang pagtingin sa sarili. Ngunit ang tanging hindi niya naisip, ay ang gagamit ako ng ganitong gawa-gawang dahilan. Para busalan ang kanyang bibig. Shenzai, sa tingin mo ba ay 3 taong gulang lang ako? Napangiti siya ng may halong panggigigil. Kung hindi naniniwala ang mahal na prinsipe, maaari po kayong magtanong sa templo ng King Shan. Yumuko muli ako para magbigay galang. Halatang nagmamadali na dahil lumalakas na ang ulan. Ang mahal na prinsipe ay may gintong katawan, baka po kayo magkasakit sa ulan. At baka maapektuhan ang inyong pag-iisip. Ang inyong lingkod ay magpapaalam na. Pagkatapos magsalita, hindi ko na pinansin kung ano man ang itsura ng mukha niya. Tumalikod ako at agad na lumakad. Mula sa likuran ay narinig ko ang kanyang galit na boses, Shenzai. Tumigil ka dyan. Ngunit mas binilisan ko pa ang aking lakad, tila mailangis ang aking mga paa sa bilis. Tanga lang ang hihinto kapag sinabing huminto. Noong nakaraang buhay, ang resulta ng paghinto ko ay ang maging biyuda habang buhay. At hayaan ang iyong kabit na apak-apakan ang aking pagkatao. Sa buhay na ito, kanya-kanya na tayo ng landas. Tahakin ninyo ang inyong malawak na kalsada. At tatahakin ko ang aking sariling tulay. Mas mabuting huwag na tayong magkita hanggang sa mamatay. Pag-uwi ko sa bahay, abalang-abala ang aking ama sa paglakad-lakad sa bulwagan sa sobrang kaba. Nang makita niyang bumalik na ako, agad siyang sumalubong sa akin, na may mukhang tila nadidismaya sa aking ginawa. Zaire, ang labo mo rin talaga. Malinaw na ikaw ang nais ng mahal na reyna para sa prinsipe. Bakit mo ipinaubaya ang ganito kalaking kapalaran? At ibinigay ito sa pamilyang Su. Itinaas ko ang aking tasa ng tsaa. Uminom ng kaunti. At pilit na kinalma ang aking sarili. Ama, ang kapalarang iyon ay masyadong mabigat. Masyadong makitid ang balikat ng inyong anak para pasanin ito. Sa sobrang inis ni ama ay halos manginig ang kanyang balbas sa galit. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Si Prinsipe Wei ay isang pambihirang tao. Balang araw siya ay magiging. Itinuro niya ang langit. At bumulong, siya ang tunay na anak ng langit. Kung pakakasalan mo siya, ang ating pamilyang Shen ay siguradong maubos. Maging ang mga manok at aso ay hindi ititira. Malamig na dugtong ko sa kanyang sinabi. Sa sobrang gulat ni ama ay nanginig ang kanyang kamay. Muntik na niyang takpan ang aking bibig. Nako, aking munting ninuno. Hindi mo dapat sinasabi ang mga ganyang bagay. Hindi ako nagbibiro. Sa nakaraang buhay, dahil naging reyna ako, ang pamilyang Shen, upang makaiwas sa hinala, ay naging labis na maingat sa lahat ng pagkakataon. Pero ano ang nangyari? Si Liu Wanning ay nagbulong ng kung ano-ano sa hari. Sinabing ang pamilyang Shen ay masyadong makapangyarihan at banta sa trono. Na nang aabuso raw tayo ng otoridad. Si Xiao Jingheng, ang walang utang na loob na iyon, para lang pasayahin ang kanyang paboritong babae, ay unti-unting kinuha ang kapangyarihang militar mula sa mga kamay ni ama. Sa huli, nang mamatay ako, ang pamilyang Shen ay isa na lamang hungkag na pangalan. Ibinaba ko ang tasa ng tsaa, at seryosong tumingin kay ama. Ama, ayaw na ng inyong anak na maging reyna. At ayaw ko ring maging parang ibon sa hawla. Gusto ko lang makahanap ng taong magmamalasakit sa akin. At mamuhay ng payapa at simple habang buhay. Natigilan si ama. Nakita niya ang pagod sa aking mga mata, at malalim na nagbuntong hininga. Sige na, hayaan na natin. Dahil tinanggap na ng dalagang iyon mula sa pamilyang Su ang utos. Wala na tayong magagawa para baguhin pa ito. Sana lang ay hindi mo ito pagsisihan sa huli. Ang tanging pinagsisisihan ko sa buhay na ito, ay hindi ko agad nakita ang tunay na kulay ni Xiao Jingheng sa nakaraang buhay. Ngayong nakalabas na ako sa impyernong iyon. Labis-labis ang aking kagalakan. Sa araw ng kasal ni Xiao Jingheng, ang buong kabisera ay napuno ng pulang palamuti. Napakasaya at napakaraming tao. Nakaupo ako sa ikalawang palapag ng isang bahay tsaa. Kumakain ng buto ng pakwan. Habang pinapanood ang parada ng kasal sa ibaba. Si Su King ay nasa loob ng karwahe. Mukhang napakarangal niya. Si Xiao Jingheng ay nakasakay sa isang matikas na kabayo. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bangkay. Walang bakas ng anumang kagalakan. Sa katabing mesa, may ilang mga iskolar na nag-uusap. Balita ko, ang talagang gustong pakasalan ni Prinsipe Wei ay ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Totoo ba? Sino ang mag-aakalang ang pangalawang anak ng mga Su ang mapapakasalan sa huli?
Bagamat ang pangalawang anak ng mga Su ay mula rin sa kilalang pamilya. Ngunit pagdating sa ganda at talino, higit na nakalalamang ang panganay na si Shen, di ba? Hay, wala kayong alam. Ang pagpili ng asawa ay dapat sa mabait. Ngunit ang pangalawang anak ng mga Su ay tuso at mapaglaro. Siguradong mahihirapan ang ating Prinsipe Wei sa hinaharap. Natawa ako sa aking narinig. Matalas din pala ang mata ng mga taong ito. Tunay ng tuso si Su King. Sa nakaraang buhay, siya ang konsorte. At ako naman ang reyna. Nagtagisan kami ng galing sa buong buhay namin. Ngunit kailangan kong aminin. Mas bagay sa kanya ang posisyong iyon kaysa sa akin. Sapat ang kanyang lupit at kawalan ng awa. At sapat din ang kanyang talas ng isip. Ang hangad niya ay kapangyarihan, katayuan at ang pagtingin ng mga kalalakihan. Sa kanyang mga mata, ang mga iyon ay kasangkapan lamang para makaakyat sa tuktok. Hindi tulad ko na naging hangal sa paghahangad ng tunay na pagmamahal. Sa loob ng palasyo, kung saan ang mga tao ay naglalangan ang pag-asa sa pag-ibig, ay paraan lamang para mapabilis ang sariling kamatayan. Binibining Shen, tila malalim ang iyong iniisip. Isang malinaw at masiglang tinig ang pumutol sa aking gunita. Lumingon ako, at nakita ang isang binatang Ginoo. Suot niya ang isang itim na kasuotang pandigma. May matitikas na kilay at mga matang nagniningning. Habang may hawak na nakatiklop na paypay sa kanyang kamay. Tila pamilyar siya sa akin. Matagal kong pinag-isipan ngunit hindi ko agad maalala. Hindi ba't siya siksisi? Ang batang Panginoon ng palasyo ng Duke ng Zhen. Kilala bilang isang rebelde at mapaglarong anak mayaman. Sa nakaraang buhay, napaaga ang aking panganganak dahil sa takot sa aso ni Li Wanning. Nang araw na iyon, siya ang sumipa sa malupit na asong iyon. At humarang sa harap ko. Bagaman hindi na isalba ang aking anak. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ipinakita niya. Batang Panginoong Xi. Bati ko sa kanya ng may ngiti. Bakit hindi ka naroon para makipag-inuman sa piging? Walang pasubaling umupo siksisi sa tapat ko. At kumuha ng isang dakot ng aking mga buto ng pakwan. Walang kwenta roon, puro pilit ng ngiti at sipsipan lang. Nangangalay na ang mukha ko sa kangingiti. Mas mainam pang samahan si Binibining Shen na manood ng palabas dito. Tumitig siya sa akin ng may mga matang kumukutitap, na nagpapakita ng katapatan ng isang binata. Nabalitaan ko na tinanggihan ni Binibining Shen ang kasal kay Prinsipe Wei. Mabilis yata ang sagap mo sa balita, batang Panginoon. Lumapit ng bahagya siksisi, at bumulong ng mahina. Mahusay ang ginawa mo. Nag-thumbs up pa siya sa akin. Si Xiao Jinghing na iyon, mukha lang matino sa labas. Ngunit ang totoo, ang kitid ng utak niya, mas maliit pa sa dulo ng karayom. Malas ang sinumang papatol at magpapakasal sa kanya. Hindi ko mapigilang mapatawa. Batang Panginoong Xi. Mag-ingat ka sa iyong pananalita, siya ang magiging. Magiging ano? Tinaas ni Xi ang kanyang kilay, na parang walang pakialam sa mundo. Ang pamilyang Xi ay tapat sa bayan sa loob ng maraming henerasyon. Prinsipyo ang sinusunod namin, hindi ang tao. Kung magiging mabuti siyang pinuno, ayos lang. Ngunit kung siya ay magiging isang hangal na hari, hindi na niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Ngunit naintindihan ko ang kanyang ibig ipahiwati. Itong si Xi, tila walang paki sa buhay tingnan. Ngunit sa loob-loob niya ay napakalinaw ng kanyang pananaw. Sa nakaraang buhay, matapos umakyat sa trono ni Xiao Jingheng, nagsimula siyang maghinala sa kanyang mga tapat na tauhan. Ang pamilyang Xi ay hindi rin nakaligtas sa kanyang panggigipit. Kalaunan, namatay si Xi sa gitna ng labanan, at wala ni isang bahagi ng kanyang katawan ang natira. Sa pag-iisip nito, hindi ko mapigilang makaramdam ng pait sa aking puso. Batang Panginoong Xi, bigla akong napasalita ng hindi nag-iisip. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon sa hinaharap, huwag kang pupunta sa hilagang hangganan. Nagsalita ako na tila may nag-udyok na espiritu. Natigilan sandali si Xi, at pagkatapos ay ngumiti ng napakatamis. Binibining Shen, nag-aalala ka ba para sa akin? Uminit ang aking mukha, at iniwas ko ang aking tingin. Nasabi ko lang iyon nang hindi sinasadya. Tatandaan ko ang sinabi mo. Itinago ni Xi ang kanyang paypay, at tinitigan ako ng napakalalim. Shenzai, ituring mo na akong isang tunay na kaibigan. Lumipas ang 2 taon na payapa at tahimik ang buhay. Si Su King ay naging prinsesa ng Wei. Maayos at organisado niyang pinamamahalaan ang loob ng palasyo. Nabalitaan ko na nagkatagpo pa rin sina Xiao Jingheng at Li Wanning. Ganoon pa rin ang gasgas na eksena ng pagliligtas ng bayani sa magandang binibini. Ang pinagkaiba lang, wala na ako para gumanap na kontrabida sa gitna nila. Direktang pinatuloy ni Su King si Li Wanning sa loob ng palasyo. Ang aking katulong na si Xiao Hui ay lumapit sa akin na tila may mainit na chismis. Noong marinig ko ang balitang ito, kasalukuyan akong nagbibilad sa ilalim ng araw sa bakuran. Binibini, hindi niyo po alam. Ang Li Wanning na iyon, pagkapasok pa lang sa palasyo, ay gusto nang agawin ang atensyon ng prinsipe. Pero ang ending, tinalo siya at napaamo ng husto ng ating prinsesa. O, paano niya ito ginawa? Bigla akong nagkaroon ng interes. Sabi ng prinsesa, dahil siya ang babaeng gusto ng mahal na prinsipe. Dapat siyang pagsilbihan ng maigi.
Kaya naman binigyan niya si Liu Wanning ng sariling bakuran. Binubusog sa masasarap na pagkain at inumin. Pero bawal siyang makipagkita sa mahal na prinsipe. Nagwala si Liu Wanning at nagpumilit na makita ang mahal na prinsipe. Sabi lang ng prinsesa, masyadong maraming ginagawa ang prinsipe. At ayaw nitong maabala. Sabi pa niya, mahina ang katawan ni Liu Wanning. Kailangan nito ng pahinga kaya kahit ang paglabas ng pinto ay bawal. Sinubukan ni Liu Wanning na magpanggap na maisakit para makuha ang awa. Pero nagpatawag ang prinsesa ng maraming manggagamot. Araw-araw siyang pinapainom ng napakapait na gamot. Sinasabing paraw ito sa kanyang ikabubuti. Ngayon, makakita lang si Liu Wanning ng mangkok ng gamot ay nasusuka na siya. Wala na siyang lakas para mangakit pa. Napanganga ako sa aking narinig. Iba talaga, napakahusay niya. Talagang matalino ang Suking na ito. Ang diskarte niyang patayin sa papuri ay nasa ibang level na. Nagagawa niyang magmukhang mabait at mapagparaya. Habang tahimik na tinatapos ang kanyang kalaban sa pag-ibig. Higit na mas magaling ito kaysa sa mga luma at palpak kong paraan noong nakaraang buhay. At si Xiao Jingheng, wala ba siyang sinabi? Umuso si Xiao Tao para ipakita ang kanyang pagkadismaya sa prinsipe. Noong una, binisita pa siya ng mahal na prinsipe ng ilang beses. Pero nang makitang laging nakasimangot at umiiyak si Liu Wanning, at amoy gamot pa ang buong katawan, tinatamad na siyang pumunta roon. At dagdag pa rito, kumuha ang prinsesa ng 2 bago at magagandang konsorte para sa kanya. Nakapwa malambing at masunurin. Paano pa maaalala ng mahal na prinsipe ang isang Liu Wanning? Grabe, hindi ko mapigilang mapabilib at mag-thumbs up kay Suking. Ang mga lalaki talaga, pare-parehong mga lapu-lapu. Anong tunay na pag-ibig? Anong ikaw lang at wala ng iba? Mabilis lang maglaho ang lahat kapag may bago ng paborito at mas komportable. Noong nakaraang buhay, kaya lang naman nanatiling paborito si Liu Wanning. Ay dahil sa akin. Ako ang kontrabidang asawa na humaharang sa kanila. Habang mas hinahadlangan ko sila, mas nararamdaman ni Xiao Jingheng na tunay ang kanilang pagmamahalan. At mas lalo niya akong kinakalaban. Ngayong wala na ang humahadlang. Ang ilusyon ng kanilang dakilang pag-ibig ay tuluyan ng gumuho. Akala ko ay magpapatuloy ang pagiging malaya at kampante ko. Hanggang sa dumating ang pangangaso sa taglagas ng taong iyon. Ang pangangaso ng imperyo. Lahat ng pamilya ng mga opisyal na may ika-5 ranggo pataas ay kailangang sumama. Wala talaga akong balak pumunta. Pero pinilit ako ni ama na sumama. Sabi niya para raw maiba ang aking paligid at makapag-relax. At para na rin makahanap ng mapapangasawa. Hindi ko siya matanggihan. Kaya wala akong choice kundi sumama. Sa lugar ng pangangaso, ang mga bandila ay malakas na humahampas sa hangin. Maririnig ang mga huni ng mga kabayong pandigma. Si Xiao Jingheng ay nakasuot ng kanyang baluti. Mukhang napakakisig at puno ng sigla. Nasa tabi niya si Suking, na mukhang kagalang-galang at marangal. Dumating din si Liu Wanning. Ngunit sa likuran lamang siya nakasunod. Maputla ang kanyang mukha. Mukhang malubha nga ang kanyang karamdaman. Nagtago ako sa gitna ng maraming tao. Sinubukang huwag magpatawag ng pansin. Ngunit tila hindi pinahintulutan ng langit ang nais ko. Binibining Shen, matagal na tayong hindi nagkita. Huminto si Xiao Jingheng sa harap ko habang nakasakay sa kanyang kabayo. 2 taon tayong hindi nagkita. Nawala na ang kanyang pagkabatang kawalang malay. Napalitan ito ng higit na katatagan at otoridad. Subalit ang kanyang tingin sa akin ay mayroon pa ring bahid ng pagsisiyasat at hindi pagtanggap. Nagbibigay pugay po sa inyo, mahal na Prinsipe Wei. Yumukod ako ng may buong paggalang. Nabalitaan kong 2 taon nang namamalagi sa loob ng tahanan ang binibining Shen. Masyado ba kasing mataas ang iyong pamantayan? Kaya't walang binatang taga-kapital ang nakapapasa sa iyong paningin. May talim ang kanyang mga salita. Umiti lamang ako ng bahagya. Mahinahon at hindi nagpapatalo. Ang inyong abang lingkod ay hindi pa lamang dumarating sa tamang tadhana. Hindi na kailangang mag-alala pa ang mahal na prinsipe. Tadhana, mapait na tumawa si Xiao Jingheng. Sa tingin ko ay may hinihintay ka lang na espesyal na tao, binibining Shen. Sinusubukan niya ako. Tumunog ang babala sa loob ng aking isipan. Ang lalaking ito, iniisip niya siguro na nagpapakipot lang ako sa kanya. Masyado po kayong mapag-isip, mahal na prinsipe. Maghahanap na sana ako ng dahilan upang makaalis. Biglang may isang palaso mula sa kakahuyan. Ang mabilis na lumipad palabas. At dumiretso kay Xiao Jingheng. May mga mamamatay tao, protektahan ang mahal na prinsipe. Naging magulo ang paligid. Napakabilis ng reaksyon ni Xiao Jingheng. Umiwas siya ng bahagya sa isang espada. Ngunit hindi lamang iisa ang sumalakay. Higit 10 lalaking nakaitim ang sumugod mula sa iba't ibang panig. Bawat galaw nila ay nakamamatay. Nagulat ako ng husto. Tatalikod na sana ako upang tumakbo. Nang makita ko ang isang lalaking nakaitim na iwinawasiwas ang kanyang itak patungo sa akin. Tapos na ako, ito na ang katapusan ko. Ipinikit ko ang aking mga mata, at naghintay sa darating na sakit. Nang makarinig ako ng isang malakas na tunog ng bakal, ang inaasahan kong sakit ay hindi dumating. Idinilat ko ang aking mga mata,
at nakita siksisi na nakaharang sa harapan ko. Sinalag ng kanyang espada ang itak ng kalaban. Shenzai, magtago ka sa likod ko. Lumingon siya at sumigaw sa akin. Habang ang kanyang mga labi ay may pilyong ngiti na nakasanayan ko. Huwag kang matakot, nandito ang iyong lingkod. Walang sinumang makasasakit sa iyo. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pintig ng aking puso. Sa nakaraang buhay, sinabi rin ni Xiao Jingheng ang mga katagang iyan. Ngunit kapag dumating na ang panganib, si Liu Waning lagi ang pinoprotektahan niya. Ngunit ngayon, may isang taong humarang sa harap ko. Ibinubuwis ang buhay upang protektahan ako. Mabilis na napaatras ang mga mamamatay tao. Mga labi sila ng dating dinastya. Nagtamo siksisi ng kaunting sugat. May hiwa sa kanyang braso. Hindi tumitigil ang agos ng dugo. Nag-alala ako ng labis. Pinunit ko ang laylayan ng aking kasuotan upang bendaan siya. Baliw ka ba? Muntik na ngang tumama ang itak sa mukha mo. Nagawa mo pang tumawa. Napangiwi siksisi sa hapdi. Ngunit nagawa pa ring magbiro. Ginawa ko lang naman iyon para magmukhang bayani sa harap ng binibining Shen. Ano, naantig ka ba? Gusto mo bang pakasalan na lang ako bilang ganti? Inirapan ko lamang siya. Nagsisimulang magtubig ang aking mga mata. Tumahimik ka na nga. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Xiao Jingheng ang tagpong ito. Napakadilim at nakakatakot ng kanyang mukha. Nakatayo si Suking sa kanyang tabi. May mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Matagal nang nahimatay si Liu Waning sa takot. Binuhat na siya palayo ng mga gwardiya. Kinagabihan, nagkaroon ng piging para sa pagdiriwang sa lugar ng pangangaso. Dahil sa matinding gulat, maaga akong bumalik sa tolda para magpahinga. Sa gitna ng aking mahimbing na pagtulog sa hating gabi, naramdaman kong may humahaplos sa aking mukha. Bigla akong nagising sa gulat. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita kong si Xiao Jingheng ang taong nasa tabi ng kama. Halos lumabas ang kaluluwa ko sa takot. Pinablot ko ang unan at agad na ibinato sa kanya. May sakit ka ba sa utak? Hating gabi na ay nanggagulo ka pa sa silid ng isang babae. Sinalo ni Xiao Jingheng ang unan at inihagis ito sa tabi. Nangangamoy alak ang buong katawan niya. Nakakatakot ang pamumula ng kanyang mga mata. Shenzai, bakit siya? Titig na titig siya sa akin. Paos ang kanyang boses. Bakit siya ang pinili mo? Bakit hindi ako? Napaurong ako sa sulok ng kama. Nagbabantay at matalas ang tingin sa kanya. Lasing na po kayo, mahal na prinsipe. Makaalis na po kayo. Hindi ako lasing. Biglang sumugod si Xiao Jingheng paitaas. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking pulso. 2 taon ko nang iniisip ang mga sinabi mo noong araw na iyon. Anong hindi magkatugma ang ating kapalaran? Anong ayaw mong pumasok sa palasyo? Lahat ng iyon ay kasinungalingan lamang, hindi ba? Malinaw na nasa puso mo pa rin ako. Dati, handa mong itaya ang buhay mo para sa akin. Bakit ngayon ay nagbago ka na? Kinabahan ang aking puso. Anong ibig niyang sabihin sa mga salitang iyon? Posible kayang pati siya ay. Tinitigan ni Xiao Jingheng ang aking mga mata. Tila nalulunod siya sa isang malalim na alaala. Kamakailan ay madalas akong managinip. Sa panaginip, ikaw ang aking reyna. Pinamamahalaan mo ang loob ng palasyo para sa akin. Sinasalo mo ang lahat ng palaso at panganib para sa akin. Napakarami mong tiniis na hirap para sa akin. Napakaraming luha ang iyong ibinuhos. Ang ikaw sa panaginip na iyon. Ako lang ang tanging laman ng iyong mga mata. Pero bakit ang ikaw ngayon? Kung tumingin sa akin, ay tila tumitingin sa isang estranghero. O higit pa rito, tila tumitingin ka sa isang kaaway. Naramdaman ko ang panalamig ng aking buong katawan. Nanaginip siya tungkol sa aming nakaraang buhay. Panginoon ko, pinaglalaruan niyo ba ako? Huminga ako ng malalim. Pinilit ko ang aking sarili na kumalma. Mahal na prinsipe, dahil sinabi niyo na ito ay panaginip. Ibig sabihin ay hindi ito totoo. Paano niyo sineseryoso ang mga bagay sa panaginip? Hindi, totoo iyon. Sigaw ni Xiao Jingheng nang may matinding emosyon. Napakalapit sa katotohanan ng pakiramdam na iyon. Sa sobrang totoo nito, hindi ako makahinga sa tindi ng sakit ng aking puso. Shenzai, alam kong mahal mo ako. Hindi ba, sinubukan niyang yakapin ako. Tinaas ko ang aking kamay at agad siyang sinampal. Isang malakas na tunog ng sampal. Umalingaw ito ng husto sa loob ng tahimik na tolda. Natulala si Xiao Jingheng sa pagkakasampal. Hawak ang kanyang pisngi, tinitigan niya ako nang may hindi makapaniwalang tingin. Xiao Jingheng, magising ka nga sa katotohanan. Malamig ko siyang tiningnan. Inilabas ko ang lahat ng galit at hinanakit mula sa dalawang buhay. Huwag mong ipilit sa akin ang katawa-tawa mong panaginip. Hindi ako ang iyong reyna. Hindi ako. Isang kagamitan mo lang. Sabi mo sa panaginip mo ay mahal kita. Pero ikaw, minahal mo ba siya talaga? Habang nagpapakahirap siya para sa iyo sa likod ng palasyo. Ano ang ginagawa mo? Nakikipaglandian ka kay Liu Waning sa ilalim ng buwan. Nang frame up siya ni Liu Waning. Ano ang ginawa mo? Pinarusahan mo siya nang hindi man lang inaalam ang katotohanan. Nawalan siya ng anak, at namatay sa matinding kawalan ng pag-asa. At ano ulit ang ginawa mo? Nangako ka ng pag-ibig para sa susunod na buhay.
Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Bawat salita ay parang balisong na sumasaksak sa puso. Xiao Jingheng, ang huling pagsisisi mo ay mas mura pa sa damo. Ang itsura mong iyan ngayon, talagang nakakasuka. Namutla ang mukha ni Xiao Jingheng at napaatras ng ilang hakbang. Para siyang nawala ng lahat ng lakas sa katawan. Hindi ganoon ang nangyari. Umalis ka. Itinuro ko ang pinto at sumigaw ng malakas. Lumayas ka at huwag na huwag ka nang pakita sa akin muli. Umalis si Xiao Jingheng na parang nawala ng bait. Ang kanyang likod ay mukhang miserable. Parang isang asong ligaw na walang matuluyan. Napaupo ako sa kama. Humihingal ng malalim. Hindi ko mapigilang mapaluha. Iniyakan ko ang kawalang halaga ng buhay ko noon. At iniyakan ko rin ang kalayaang nakamit ko sa buhay na ito. Matapos ang gabing iyon ng kaguluhan, naging matamlay si Xiao Jingheng sa mahabang panahon. Balita ko ay nagkasakit siya ng malubha pagbalik sa kabisera. Nang magising siya, para na siyang ibang tao. Nagsimula siyang maging masipag sa pamamahala. Hindi na nahumaling sa mga babae. Naging magalang din siya ng husto kay Suking. Naging maayos ang turingan nila sa isa't isa bilang mag-asawa. Naging huwarang mag-asawa sila sa mata ng publiko. Tungkol naman kay Liu Wanying, balita ko ay ipinatapon siya sa isang kumbento upang maging madre. Doon na niya tatapusin ang kanyang buhay. Samantala, ako at si Sisi ay formal nang nagkasundo sa kasal. Noong araw na dinala ni Sisi ang mga handog sa aming bahay. Umingiti siya na parang isang batang musmus. Shenzai, sabi ko na sa iyo. Itong pagkakaibigang ito ay itatadhana ko. Dahil magkaibigan na tayo. Ang natitirang bahagi ng buhay mo ay malugod ko nang tatanggapin bilang asawa mo. Inirapan ko siya. Sino ba ang nagsabing pilitin mo ang sarili mo? Hindi ito pilit, hinding-hindi. Ito ang pinakahihintay ko. Makapal ang mukhang lumapit siksisi sa akin. Shenzai, aalagaan kita ng mabuti. Hindi ako kukuha ng mga kabit. Hindi kita hahayaang maghinagpis. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Kahit na gusto mo pang sirain ang langit. Ako mismo ang mag-aabot sa iyo ng pamalo. Tumingin ako sa kanyang mga tapat na mata, at nakaramdam ng init sa aking puso. Siya talaga ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Puno ng sigla at alab, at ang buong atensyon niya ay nasa akin lang. Sa araw ng aming kasal, dumating si Xiao Jingheng. Dumating siya bilang isang ganap na emperador. Pumanaw na ang dating hari, at siya na ang opisyal na umakyat sa trono. Nakatayo siya sa gitna ng maraming tao. Pinagmamasdan ako sa aking pulang damit pangkasal. Nagpaalam ako sa aking mga magulang, at naglakad patungo kay Sisi. Ang kanyang tingin ay bakas ang matinding lumbay at pagsisisi. May pagsisisi, may pangulila. Ngunit higit sa lahat, may pagtanggap at kalayaan. Nagpadala siya ng isang regalo para sa aming kasal. Isang pares ng jade na ruli. May nakaukit na 8 salita, kapayapaan at kagalakan. Sana ay maging maayos ang lahat sa iyong landas. Tinanggap ko ito. Ito ang kanyang basbas para sa akin. At ito rin ang kanyang pamamaalam sa aming nakaraan. Sa gabi ng aming pag-iisang dibdib, nang itaas niya ang lambong sa aking mukha, tiningnan niya ako at ngumiti ng parang baliw ng matagal. Asawa ko, napakaganda mo talaga. Tinapik ko ang kanyang noo. Ang lokong siksisi, hinawakan niya ang aking kamay. At itinuon ito sa kanyang dibdib. Alam ko, na maaaring may mga sugat pa sa puso mo na hindi pa naghihilom. Ayos lang iyon, marami akong panahon para sa iyo. Dahan-dahan nating lalakbayin ito. Sa buhay na ito, itataya ni Sisi ang kanyang buhay. Protektahan ka lang at panatilihing ligtas. Sumandal ako sa kanyang dibdib, nakikinig sa malakas na tibok ng kanyang puso. Muling pumatak ang aking mga luha. Ngunit ang mga luhang ito ay matamis. Sisi, salamat. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat dahil ipinaramdam mo sa akin na ganito pala ang pakiramdam ng piliin ng buong tapat at paninindigan. Nang lumaon, nakarinig ako ng mga kwento mula sa palasyo. Si Suking ay naging isang mahusay na reyna. Pinamahalaan niya ang loob ng palasyo ng may kaayusan. Tinulungan din niya si Xiao Jingheng sa mga usaping pampolitika. Bagaman walang malalim na pag-ibig sa pagitan nilang dalawa, may tuturing silang perpektong magkapareha sa politika. Si Xiao Jingheng ay naging isang matalinong hari, ngunit hindi na siya kailanman nagkaroon pa ng ibang asawa. Ang tanging mga anak niya ay ang isang lalaki at isang babae kay Suking. Sabi ng iba, may itinatagong tao ang mahal na hari sa kanyang puso. Isang taong hinding-hindi nababalik kailanman. Paminsan-minsan, naaalala ko ang huling sandali bago ako mamatay sa nakaraang buhay. Hinawakan ni Xiao Jingheng ang aking kamay at nangako para sa susunod na buhay. Kung may susunod mang buhay, ibibigay pa rin sa iyo ng iyong lingkod ang trono ng reyna. Ngunit sa kasalukuyan, gusto ko lang sabihin sa dati kong sarili na hindi ko na iyon kailangan. Ang trono ng reyna ay masyadong malamig at napakataas. Mas gusto ko ang buhay ko ngayon. May Sisi, may pamilya, at may init ng tunay na tahanan. Isang gabi ng pagdiriwang ng mga parol. Isinama namin ni Sisi ang aming anak para mamasyal. Sa gitna ng siksikan at masayang dami ng tao,
Tila nakakita ako ng isang pamilyar na anino. Si Xiao Jingheng, na nakasuot ng simpleng damit, ay nakatayo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga parol. Nag-iisa siyang nakatingin sa aming pamilya habang kami ay tumatawa. Bahagyang umangat ang gilid ng kanyang labi. Nagpakita ng isang mapait na ngiti, at pagkatapos ay tumalikod at naglaho sa gitna ng karamihan. Napansin ni Sisi ang aking pananahimik. Tumingin siya sa direksyong tinitingnan ko. Ano ang tinitingnan mo doon? Binaling ko ang aking paningin. At hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Wala, nagkamali lang siguro ako ng tingin. Tara na, may nagtitinda ng tanghulo sa unahan. Bumili tayo ng isa para sa ating anak. Sige, sabi ko habang hila-hila ang kamay ni Sisi. Patungo sa maingay at masayang buhay na iyon. Ang Shenzai ng nakaraang buhay ay pumanaw na sa malamig na gabing maulan. Ang Shenzai ng buhay na ito ay nabubuhay sa ilalim ng mainit na simoy ng tagsibol. Paalam, Xiao Jingheng. Paalam sa aking nakaraang buhay. Sa buhay na ito, nais ko lamang maging si Shenzai. Ang Shenzai ni Sisi.